Naniniwala ba kayo sa aswang? Sa manananggal? Alam nyo ba na ang manananggal ay isang uri ng aswang dito sa Pilipinas? Meron akong isang kwento tungkol sa isang Koreanong nakakita umano ng manananggal. Nangyari ito noong September 2023. The Korean man was 28-year-old. He was in the Philippines, Baguio, for a work trip. He was supposed to stay for a week in Baguio. Ang lugar na kanyang napuntahan ay liblib at walang masyadong tao. Feeling a little lonely, he wanted to go somewhere else. Tinanong niya ang empleyado ng kanyang tinutuluyang hotel at tinukoy nito ang Valley of Colors. Ito ay village kung saan ang mga bahay ay may iba't ibang vibrant colors. Meron din ditong maliit na shopping center and at the time, a festival was also happening there. He was so thrilled. Hinanda niya ang kanyang mga gamit at umalis siya kasama ang empleyado ng hotel. They were driving for almost 40 minutes already when he began to worry. Ang expectations niya ay marami siyang makikitang mga tao sa kalsada dahil nga sa festival. Pero wala siyang makita kundi mga empty streets, mga sirang bahay, mga wreckage, mga punong nagtumbahan, mga sirang gamit na puno ng alikabok at putik. It looked like the place is already forgotten and abandoned. It was the devastation from Typhoon Egay that struck Baguio before he arrived. It was a strange sight, pero nung narating nila ang Village of Colors, he was welcomed with a festival so alive. He was amazed as to how the people seemed to already recovered fast from the tragedy that just struck them. Ang lugar ay parang tila isang milagrong hindi dinaanan ng dilubyo ng bagyo. But something about it felt off. Tapak pa lamang niya sa village ay meron na siyang kakaibang naramdaman. Napansin niya na sa kabila ng pagiging lively ng paligid, ang mga lokal ay nakatingin lamang sa kanya na parang hindi siya welcome. Malamig ang pakikitungo nila sa kanya. Siya at ang empleyadong kasama niya ay parehong nagtaka. It was as if something silent is pushing them na wag nang ituloy ang lakad nila. Hindi nagdalawang isip ang dalawa, hindi na sila nagtagal sa labas. Since malayo ang kanilang pinanggalingan, naghanap na lamang sila ng matutuluyan at nakahanap naman sila. Habang lumalalim ang gabi ay nagbabago ang energy sa paligid. Mula sa lively festival ay unti-unting tumatahimik ang gabi. At around 8 p.m., the village was completely silent. Nagtaka siya dahil sa lugar na pinanggalingan niya sa Korea, ang 8 p.m. ay masyado pang maaga upang matulog ang mga tao. Dahil walang magawa, nagdesisyon ng dalawa na uminom na lamang ng beer. Umupo sila malapit sa bukas na bintana habang nainom ng beer at nagkwekwentuhan nang bigla na lang may dumaan na napakalaking grupo ng mga ibon sa gitna ng kalangitan. Tinungo nila ang isang malaking puno and they flew on a perfect circle ng pa-clockwise na motion. What's even strange is that they couldn't hear any sound from the birds. There were dozens of them but not a single sound of flapping wings can be heard. Sa gitna ng katahimikan ay bigla naman niyang narinig ang ungol ng isang sanggol. Hindi ito usual na tunog ng batang gutom. Ang naririnig niya ay parang iyak ng sanggol na tumatawa na may paghalong pag-ungol. Everything he was seeing and hearing was strange to him. Tinanong niya ang kanyang kasamang empleyado kung naririnig rin ba nito ang mga naririnig niya, ngunit nagtataka lamang ito. Tinanong siya nito kung anong kanyang naririnig, ngunit bago pa siya makasagot, they both looked at the birds. Nagtataka sila kung bakit gano'n ang lipad ng mga ibon na ito nang bigla na lamang ang pinakamalaking ibon ay biglang bumagsak. And within seconds, the rest of the birds followed. Due to curiosity, hindi napigilan ng Koreano ang kanyang sarili. Mayo siya at tinungo kung nasaan ang mga naglaglagang ibon. Hindi rin siya napigilan ng empleyadong kanyang kasama. As he was walking further, kumakapal ang tila hamog na kanyang nilalakaran. Kumakapal ang hamog na parang tila hirap na siyang huminga. As he walked further, he finally saw them. Sa gitna ng mga ibon ay meron siyang natanaw na tila bangkay ng isang hayop. Hindi niya mawari kung anong uri ng hayop ito. Mula sa kanyang kinatatayuan ay amoy niya ang pagkalansa-lansang amoy ng dugo. As he looked even closer, nakita niya ang tila isang malaking ibon na kumakain ng mga bangkay. Rinig na rinig umano niya ang tunog ng nguya nito
At doon bumaliktad ang kanyang sikmura at siya ay nagsuka. Then what he thought was just a big bird turns towards him. He then realized he wasn't looking at anything closer to a bird. Nakatingin siya sa isang babaeng merong mapuputlang mga kamay at malalaking mga pakpak. Nagpakawala ito ng sigaw na bumalot ng takot sa kanyang buong pagkatao. He turned around and ran as fast as he could. Kinahabol siya ng umano'y lumilipad na babae na mayroon pang mga nakalawit na bituka. Di mabilang kung ilang beses siyang nadapa at sumabit sa mga puno, but none of them mattered. Sa likod niya ay muling nag-ikutan ng mga ibon in a perfect circle in a clockwise motion while looking at him. As he reached the edge of the village, he saw the girl in front of him behind the trees. She looked fiercely at him, turned around, and vanished in the darkness. Nahimatay ang Koreano. Nalaman niya rin na ang tawag ng mga lokal sa nakita niya ay manananggal. He booked the first flight home and vowed to never return again. He told the story to everyone he knew in Korea, and that's how his stories spread. Sa tingin niyo, ang Koreanong ito kaya ay totoo talagang nakakita ng manananggal? Lumalakas ang ulan. Oh my, ang lakas masyado ng ulan. It was a strange sight. Pero nung narating nila ang Village of Colors, Daddy, baka sugurin ako ng aso. Papalapit siya. Aso pa ba yan? Baka aswang na yan. Hindi ba naririnig yun? Rinig yun, di ba? Baka makagat siya. Baka makagat siya. Grabe pala yung puno dun, oh. Ay. Sabi po. My gosh. Kita mo? Ang laki sobra. Tabi-tabi po. Ayaw tumigil ng aso. Napansin niya sa kabila ng pagiging live niya paligid. Hindi na sila nagtagal sa labas. Hindi na... Rinig ba yun? May naglalakad sa likod ko. Nandito ba sila? Nagtaka siya dahil sa lugar na pinanggalingan niya sa Korea, ang 8 PM ay masyado pang maaga upang matulog ang mga tao. Yung aso? Everything he was seeing and hearing was strange to him. Meron. Lakas ng bulong. Layuan niyo ko. Di niyo ko kilala. Sila nga, oh. Yung aso, di na tumigil. Ah! Parang susugurin na ako, eh. Looking at him. Ulit. Sa tingin nyo, totoo nga kayang nakainkwentro ng manananggal ang lalaking Koreano na ito? Tapos si Jeff lang pala yun. Ha? Sa tingin nyo, ang Koreanong ito kaya ay totoong nakakita ng manananggal? Okay. Ay, alis ako. Ulit. Susundan mo ako doon? Yung aso, papakagat mo ba ako? 1, 2, 3. Sa tingin nyo, sa tingin nyo, ang Koreanong ito kaya ay totoo talagang nakakita ng manananggal? Sabay alis. Daddy, may aso dito. Ulit na ako. Malayo na?